Yung aking pong huling katanungan, ma'am, is ano po ba ang reaction nyo? Paano po ba nyo ito nakikita? Itong legislated wage hike na 100 pesos na pinupush o nasa ano na nga, second and third final reading na sa Senate. Bilang isang ekonomista po, bukod sa isa kayong mambabatas, kilalang ekonomista po kayo. Ano pong reaksyon niyo dito? Paano po ba niyo ito nakikitang makakatulong sa manggagawa at sa ating ekonomiya? Well, sa amin naman po sa House of Representatives, always welcome naman po ang paano ba to? Always welcome naman po ang usapin ng wage hike. Kailangan lang po natin pag-aralan ng mabuti because as we know, iba-iba naman kasi ang panukala po ng Senate bill is an across the board wage hike. So 100 pesos po na increase sa buong bansa. So kahit na anong region, 100 pesos. Alam naman natin, Sir Ray, iba-iba po ang presyo ng bilihin sa bawat region. Yes. So maaari, 'di ba? Usually naman po mas mahal talaga ang bilihin dito sa NCR kumpara halimbawa sa Tawi-Tawi, hindi po ba? So ang mangyayari po niyan is baka lugi po ang ating mga NCR minimum wage workers. Baka talagang bitin na bitin yung 100 pesos. Pero baka naman po sa mga ibang lugar na kung saan mas mura ang bilihin, baka naman po ang 100 ay sapat na. So, kailangan natin pag-aralan ng mabuti, especially yun nga sinasabi ko na baka bitin yung 100 sa NCR. No? So, lugi tayo dito sa NCR. Tapos, kailangan din po natin tignan yung epekto sa mga businesses. Kasi ano bang mangyayari dito? Remember, Sir Ray, pag tumaas po ang sahod, tataas din po yung mga statutory contributions. So tataas ang PhilHealth, tataas din po ang SSS. So yung 100 pesos na dagdag sahod, kakaltasan pa yan for the workers. So lalabas po niyan parang I think nasa 89 pesos na lang yan per day. Pero pagdating naman sa employer, kasi may contributions po ang employer, di po ba? Ang dagdag naman nila is 100, nasa 130 yata. So kailangan natin malaman ano bang gagawin ng mga business owners sa ganyang sitwasyon. Magbabawas po ba sila ng workers? Baka maging gano'n ng mga ang mangyari. So, kailangan natin pag-aralan, di ba? And at the same time, ipapasa ba ng mga negosyo ito sa mga consumers in the form of higher prices. So, kailangan natin din alamin sa ating economic managers ano bang nakikita nilang magiging epekto sa kabuuang unemployment. Ibig sabihin, ilan bang mawawala ng trabaho as a result of itong pagtaas ng sahod? And at the same time, ano yung epekto sa inflation rate? So kasi meron po silang initial study, itong economic managers natin. Although siyempre, kailangan natin malaman yan officially sa ating hearings. So, ang sinabi ni Speaker, kailangan na natin i-hear itong iba't iba pong mga bills na final dito sa House. So, nag-range po yung mga panukala from 150 pesos a day, I think up to 350 pesos a day. So yan po yung pag-aaralan natin.